Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, August 31, 2025, ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang tatlong pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay malinaw na nagtuturo sa atin ng isang virtue o bertud na madalas isang tabi ng mundo, ngunit laging pinahahalagahan ng Diyos. Kababaang loob o humility. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, chapter 3, verses 17 to 18, 20, and 28 to 29, ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay ng may kababaang loob. Sabi ni Sirach, "Anak, gawin mong mababa ang iyong sarili sa lahat ng iyong gawain at higit kang mamahalin kaysa nagbibigay ng mga kaloob." Ibig sabihin, hindi hinahanap ng Diyos ang kayabangan, kundi ang puso na marunong magpakumbaba. Para sa mga sundalo, ang kababaang loob ay hindi nangangahulugang kahinaan. Ito ay pagkilala na kahit anong ranggo, ikaw pa rin ay nasa ilalim ng otoridad ng Diyos. Para sa pamilya, ito ay ang kakayahang magpakumbaba, magpatawad at magmahal kahit mahirap. Sa ating pangalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 12, verses 18 to 19 at 22 to 24, pinaalalahanan tayo na tayo ay pag-aari ng Diyos. Pinaalala sa atin ng Hebreo na hindi tayo lumalapit sa bundok ng takot, kundi sa bundok ng Diyos na puno ng pag-asa. Ang ibig sabihin nito, anuman ang hawak natin, posisyon o yaman, lilipas lahat. Ang nananatili ay ang tayo ay pag-aari ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong manatiling mapagpakumbaba, dahil lahat ay biyaya lamang ng Diyos. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 14, verses 1 and 7 to 14, tinuturuan tayo na Jesus na huwag hanapin ang pinakamataas na upuan. Sa ebanghelyo, nakita na Jesus ang mga tao na nag-uunahan sa mataas na pwesto sa handaan. Sabi niya, kapag naimbitahan ka, umupo ka sa pinakamababang lugar. Ibig sabihin, huwag tayong maghanap ng dangal sa mata ng tao. Ang tunay na karangalan ay ibinibigay ng Diyos sa tamang oras. Sa sundalo, ito ay paglilingkod ng may integridad kahit walang nakakakita. Sa pamilya, ito ay mga simpleng gawa ng pagmamahal at sakripisyo na hindi palaging napapansin, pero laging nakikita ng Diyos. Kaya ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa ranggo o kapangyarihan, kundi sa kababaang loob na may pananampalataya. Si Sirach ay nagtuturo na ang mapagpakumbaba ay minamahal at ginagabayan ng Diyos. Ang Hebreo ay nagpapaalala na tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos. At si Jesus ay nag-anyaya na piliin ang mababang lugar at hayaang ang Diyos ang mag-angat sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng may kababaang loob. Alisin mo ang kayabangan at palitan ng pusong handang maglingkod. Pagpalain mo ang aming mga sundalo at pamilya upang ang aming lakas ay nagmula sa iyo at ang aming dangal ay manggaling sa buhay na tapat, mapagmahal at makatarungan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya
ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.